Year is different for all of us. Everywhere in the world, everyone suffers from the enemy that's unseen, and that is the COVID-19 virus. Since March 15, Metro Manila has been placed under community quarantine. Up until now, new cases are being reported and is rapidly increasing. COVID-19 has greatly impacted our society and economy globally. Even AFJC ministries are affected overall. The Bahay Kalinga and Bahay Pag-asa are closed for visitation. Even jail and prison visit are indefinitely suspended. School year is cut short by the pandemic. Hospitals are considered war zone, but because of physical and social distancing, we are forced to cut off all feeding programs. But this year, we choose to grab every opportunity and continue to preach the gospel. We are moving our ministry to digital platform to reach out to more people on the other end of the screen. Across the globe, through day and night, even in countries where it is hard to go, we will preach the message of salvation. As we come to our 9th year, we will do ministry differently. Last March 20, we launched our new daily ministry, the AFJC Daily Devotion, where staff take turns in sharing God's Word via Facebook live stream. We also ask our online viewers for their prayer requests so we can pray for them. We will also do a regular 5-minute evangelism video in our social media platforms. We hope that the gospel message will reach people who need Jesus. Now the Ministry for the Cops in the Philippine National Police is moved to Zoom meeting. Even without going to their camp, we can still minister to them. The policemen have also been sharing our devotionals and preachings to their colleagues outside Metro Manila. This school year, government mandated distance learning for all school. As for AFJC, we will continue the campus ministry through online classrooms once the school year starts. So far, we are still finding ways on how we can minister widely in the middle of this pandemic. We are praying that the COVID-19 situation will come to an end. At the meantime, we want to continue to spread the gospel without spreading the virus. Don't spread the virus, spread the gospel. 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 Don't spread the virus, but spread the gospel. Don't spread the virus, spread the gospel. We are AFJC, sharing His love, sharing His gospel to the world. Good morning! Good morning sa iyo, Brother Brian. Good morning din sa'yo, Pastor Alan. Ah. Ito pa tayong gupit, ha? Yes, hindi tayo nag-usap-usap no, na ganito ang itsura natin ngayon. No? Okay, no? Isang magandang umaga po sa bawat isa sa mga nanonood sa atin at isa po maulang umaga po sa bawat isa. Sino po dito ngayon na nag-i-struggle papunta sa trabaho? Ingat po kayo. May na-stack up yung kasama ko. Na-stack up yung Okay, kasama mga kapatid, ingat po kayo sa inyong pong mga trabaho. Bukod po doon, wag niyo pong kakalimutang i-apply yung instruction po ng government, kagaya po ng pagsusot ng face mask, yung social distancing, ayan po, at lagi po tayong gumamit ng alcohol. Yes, at Brother Brian, no, tayo po ay nandito ngayon. We welcome po lahat po na nanonood sa ating pong AFJC Morning Devotion po. Monday po mga kapatid, alam ko po na tinatamad po ang bawat isa na pumasok pero kailangan natin para magkapera at may pang-survive. Okay. Pero Pastor Alan, batiin na natin yung mga kasama natin ngayong umaga po. Yes, sino ba yung mga nanonood sa kasama natin dyan, Brother Brian? Ayun, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat ay kay Nanay Medi. Good morning po. Kasama Yes, po good natin morning siya po, ngayon. Nanay Medi. Nandito siya, Kamusta mention po na kayo natin. dyan? Bukod po doon, kasama na rin po natin ang pinakamagandang asawa ni Pastor Jason na si Ate Aleli. Yes, kamusta po kayo dyan? Good morning, Ate Aleli. Mare, kamusta ka dyan, Mare?
Ayun, ganun din, si Kuya Ryan Busmente. Ayun. Hello, Pastor. Good morning po sa inyo, Pastor. Ano ba ito kasama ko? Okay. At paki-shoutout din po, I just want to shoutout din po ang kapatid po natin na nandito, nanonood din, si Pastor Roma Porcadilla Jr. Amen. Kamusta po kayo dyan sa gilid, Pastor? Ayan, bukod po doon, magandang umaga rin po sa mga taga-Crisis The Answer Prayer House Assemblies of God sa pangunguna po ni Pastora Chit Seriales bilang senior pastor ng amin pong simbahan. Hello, good morning po. Okay po, sige po. Bago po tayo magsimula at bago po muna tayo magsimula, ay tayo po muna ay mag-awitan sa ating pong Panginoon. Let us worship our God sa umaga pong ito. Alam niyo po, alam niyo pa, Brother Brian, napakasarap na salubungin natin ng Panginoon ng umagang-umaga ng papuri, pagsamba para sa Kanya. Amen. Well, let us worship our God. Let us set our hearts sa ating pong Panginoon. And let us give Him praise. Let us give Him worship ang Panginoon sa umaga pong ito. Kantahin po natin yung Pupurihin ka sa awit. Sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa walang hanggan. Walang hanggan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, at tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itatanghal sa aking tinig,
po, tunay nga po na napakasarap magpuri po sa ating pong Panginoon. Tama po ba, Brother Brian? Amen. Totoo po yan. Alam niyo po, kahit napakalamig po nung panahon po natin ngayon, pero walang malamig na panahon sa mainit na pagmamahal po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Yes. Kaya napakahalaga po na sambahin natin ang Panginoon, buksan natin yung umaga natin sa pagpupuri at Yes. pagtataas sa pangalan ng ating Yes, Panginoon Jesus. amen. Napakasarap nga po na magpuri sa Panginoon, lalo't lalo na kapag nararamdaman mo ang kanyang presensya. Oo naman. No matter what, kung mainit o malamig, iba ang iba kapag ikaw ay nasa presensya ng ating Amen, Panginoon. amen. Ayun po, binabati po natin ng isang mapagpalang umaga po si Sister May Joy Valdez, Bayatura ba? Belviatura. Bayatura. Parang Bayatur lang. Sorry po talaga. Okay. At ganoon din, isang magandang umaga rin po kay Sister Jinky Cruz. At Yes. kay Sister Karen Mornolia. Good morning po sa inyo lahat. And then shoutout din po kay Brother Brian Sanchez. Good morning po. Welcome po sa ating pong AFJC Morning Devotion. Mga kapatid, no, I just want to remind din po, no, kung may mga kayong mga gustong mga natutunan ngayon sa ating pong umaga, don't forget to comment. Amen, At amen. ating pong babasahin po yan, mga kapatid. Amen. No? And then kung meron po kayo na gustong ipabate, just comment down below po. Yes at po, mga ating pong kapatid. babanggitin Libreng-libre po yan. Okay, libre po yan. Sa akin may bayad. Libre po. Okay? Okay, bago po tayo magsimula, no, meron po ba tayo dyan Bible Trivia, Brother Brian? Siyempre naman, may Bible trivia tayo dyan, mga kapatid. Okay. Eto Okay, na. ako uli ang I-set up magbibigay. na natin to. Mali eh. Ako po ang magbibigay ng Bible trivia, mga kapatid. Ayan. I-set up na Isang natin magandang to. umaga po muli sa inyong lahat. Pero bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, Bible trivia muna tayo syempre. At yung Bible trivia natin for today ay manggagaling po sa Old Testament. Pag-usapan po natin yung aklat ng mangangaral. Alam niyo po ang sumulat ng aklat ng mangangaral, tinatawag niya yung sarili niya na bilang preacher. Makikita niyo po yun sa Mangangaral chapter 1, verse 1. Kung babasahin niyo pa po yung mangangaral, ito po ay ang sumulat po nito, ito po ay patungkol sa mga nangyayari po sa paligid natin at sa yung mga kahirapan, yung mga injustices. Makikita nyo po kung gaano po katindi yung puso ng sumusulat po nito na pinapakita niya na ang buhay po ng tao ay panandalian lamang po dito sa mundo. Pero sa kabilang banda, mga kapatid, yung sumulat po nito, ipinapakita rin po nito yung biyaya at kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpaprovide ng Diyos, ng pagkain ng tao, ng mga inumin niya, at ng mga material na bagay. Kung mapapansin po ninyo, sa kabila ng mga kahirapan na binabanggit ng sumulat ng mga ngaral, binabanggit niya pa rin na mabuti ang Diyos sa lahat ng bagay. Kung mapapansin din po ninyo, isa sa naka-highlights po na verse ay walang iba kundi yung matakot po tayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. At ayun lamang yung Bible trivia natin for today, and magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, thank you Brother Brian, ang ating Amen. mapanglawin ng AFJC. Okay, bago po tayo magsimula, nais ko lang pong batiin ang mga magbe-birthday ngayon. Okay, unahan ko na ng bati. Kakanta ako. Ayun, binabati po namin ng happy birthday si Kuya Ryan Busmente. Happy birthday po sa inyo. And Si Ninong Rex. Jose. Happy birthday po, Ninong Rex. Akala ko, Ninong ko na ba yun? ayan na. Okay, no? Brother Rex, happy birthday po. And then, may God continue to bless you and more favor to come po. Okay? Amen. And also, dun sa lahat po ng mga magbe-birthday ngayong October, pagpalain po kayo ng Panginoon. Parang ako, di din ng birthday. Okay, no? So, ayun po. Birthday ko pala, Ayun. nakaraan po, no? Birthday ko pala, mga kapatid. At gusto niyo revelation ng edad ko? Text ko na lang. Okay, no? So, ayun po, mga kapatid, tayo po ay magsisimula ngayon sa ating pinakamahalaga na ng parte ng programang pong ito. Walang iba po kundi ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ang maghahatid sa atin ng salita ng Diyos sa umaga pong ito ay talagang napaka-tapang. Small but terrible. Okay? At napaka
sipag po nito pagdating po sa pagmiministeryo at ang kanyang puso, mga kapatid, ay walang iba kundi maghayag ng salita ng Diyos sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya at lalo't lalo na po to inspire the young people, okay? Para po magkaroon ng intimacy, and then also sa leadership din po, he has a heart din po para po makatulong sa mga leaders in order for them to release their potential pagdating po sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Di ko na po patatagalin. Let us welcome po, maghahatid po ng salita ng Diyos sa umaga pong ito ang ating kapatid, one of the core staff ng AFJC, Pastor David Renard Ibrar. But anyway, good morning to everyone. Before we go to the message of the Lord, I'd like to greet po yung ating kapatid, yan, si Brother Ryan Busmente sa kanyang 45 kaarawan. Joke lang. Hindi po, batang-bata po yan, mga 16 lang po yan. At ang ating kapatid ay patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. At ang prayer namin sa kanya ay mahanap niya na po yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Ganun din sa aming Ninong Rex. Yan, happy birthday din po sa inyo. Anyway, let's go to the Word of God, and I hope and I pray that everyone will hear ang salita ng Diyos. Ito ay magbigay ng kamulatan po sa atin. At nang higit sa lahat, ganun din ng direction upang malaman po natin kung ano yung talagang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. And this morning, we will talk about we are still in the series ng Proverbs, Kawikaan, na kung saan punong-puno ng karunungan, at alam po natin na malaking ang magiging ambag nito sa ating buhay spiritual. Now, ganun din, practical, no? Now, if you have a Bible with you, can you turn it with me to the book of Proverbs chapter 14, verse 7. Ito po, I will read this sa version ng the Message. Sabi po dito, escape quickly from the company of fools. They are a waste of your time, a waste of your words. Ulitin ko, ha. Escape quickly from the company of fools. There are a waste of your time, a waste of your words. That's why this morning we will talk about escape from time waster. Yan. At ang isang bagay po na tinuro po ni Solomon sa atin dito ay layuan natin. Actually, ang description niya nga dito escape quickly. Kumbaga, wag tayong magbigay ng masyadong panahon sa mga taong time waster. Pastor, ano ba tong time waster nito? Sino ba tong mga time waster nito? Itong mga time waster, mga kapatid, ito yung, syempre, kapag sinabing time waster, ito yung mga nagsasayang ng oras mo. Ano yung nagsasayang ng oras mo? Yung mga taong walang ibang pinag-uusapan kundi puro negatibo. Mga puro reklamo, puro tawag doon, ito yung mga taong walang pangarap na kung saan nagsasayang lamang ng oras. At ganun din, mga kapatid, ito yung mga tao na tawag doon, sila yung kahit sira-sira, whatever will be. That's why, get rid of those people na kung saan ito ang magbibigay ng pagbagsak sa ating buhay. Sa totoo lang, malaki ang influence ng mga nakakasama mo sa success or failure ng karir mo, ng pamilya mo, ng calling mo, relationship mo, at pamumuhay mo. Indeed, your success and failure is always connected to people. Kung sino yung nakakasama mo, kung sino yung mga nakakasama natin, it's either will make you or will break you. That's why, mahalaga na tanungin natin ang ating sarili. Sino ba yung ating nakakasama? Ito ba ay nagbibigay ng dagdag na pagpapala sa aking buhay? Hindi lang ito basta, parang pagpapala na kung saan ikaw ay receive. No. Yung pagpapala na kung saan ikaw ay nag-grow. Na kung saan, ito bang grupo na ito na mga kasama ko
ito ba ay makakatulong sa akin para mas mapalapit pa sa Panginoon, o mas mabigyan ko ng luwalhati ang Diyos, o mas makilala ko pa ang Panginoon, at ako ay to be a better person. Kaya katulad nga, naalala ko tuloy sinabi ni Jose Rizal, no? Sabi niya, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tama ba? Si Jose Rizal. Pero kasi unknown, okay? Kumbaga, sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. That's why we need to be careful, mga kapatid. Pastor, paano natin i-reach yung mga taong ito? Na paano? Yes, you can spend time with them. I mean, hindi na, kumbaga, you can, if you, pero ang aking panukala sa inyo, mga kapatid, if you can't win them, leave them. No? Yes, your heart is to win them for Jesus. Pero kung hindi naman yan ay, kumbaga, hindi ayaw nilang magpaturo, ayaw nilang magpa-influensya sa iyo. Kasi ganito yan naalala ko tuloy yung sinabi ng aking mentor dati, no? Kapag ang buhay ay parang tug of war yan. Okay, tug of war yan, na kung saan, mga kapatid, listen to this like for example, itong mga kaibigan mo, hatak ng mundo, no? Ikaw naman ay papunta kay Kristo. Nag-iisa ka lang. Marami sila. Huwag nating sabihin na malakas ka. We need to be careful, mga kapatid. Dapat, kasi kung sino yung sinasamahan mo, kung sino yung mga kasama mo, yun yung mas malakas ang hatak sa'yo. Kaya naalala ko noon, ang dami kong mga kaibigan, sobrang dami ko pong mga kaibigan. Dahil sa aming school, medyo mahiyain po ako ng konti. Enjoy ka lang. Pero mga kapatid, tawag po doon, nung ako po ay naging Kristiyano, nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, marami po akong mga kaibigan that time. And then, tawag doon, I start to, ang tawag dito, piliin. Pwede mong maging kaibigan ang lahat, pero iba yung pipiliin mo na talagang ito yung mga kaibigang makikialam sa buhay mo. Ito yung mga hahayaan mo sila na maging parte ng buhay mo, na kung saan sila yung tutulong sa iyo upang ikaw ay magbago. When I start to know the Lord and I start to come to the Lord, mga kapatid, that is the time. Alam ko, pa lang ako starting pa lang ako, mga kapatid, growing, and then by God's grace, the Lord put me to the people, dun sa company ng mga people na may takot sa Diyos, merong mga pag-ibig sa Panginoon, and they helped me to grow in my faith. And then, sa biyaya ng Panginoon, ito ang nakatulong sa akin upang lubusan kong talikuran ang makamundong pamumuhay. Kaya napakahalaga ng mga taong ito. Kaya get away from negative people, get away from toxic people that complain and whine and moan all the time. Get away from negative influencer. Alam mo, sa totoo lang, kapag lagi mo itong mga kasama, ikaw din magugulat ka, katulad ka na rin nila. Diba? And then, like for example, kapag, lalo na, ito yung mga hilig ng karamihan, paglabas mo ng bahay, ang dami ng umpukan. Di ba? Time waster. Sana ikaw nakapaglaba ka na, nakapaggawa ka na ng gawaing bahay, pero kung ano pinag-uusapan nyo, hindi naman ito magbibigay ng pagbabago sa buhay mo. Pinag-usapan mo na kapitbahay mo, pinag-usapan nyo yung ganito or anything. Alam nyo po, ang sarap makipag-usap sa mga taong pinag-uusapan nyo, salita ng Diyos. Ang pinag-uusapan nyo yung mga tagumpay na ginawa ng Lord sa buhay natin. That's why, ang ating encouragement sa bawat isa, huwag nating kakaligtaan ng pagtipon-tipon. Bakit, mga kapatid? Because that is the time that we can encourage one another, strengthen one another. And ang anong pinag-uusapan? Yung mga ginawa ng Lord sa buhay natin. And then, doon sa pag-uusap na yun, we bring glory to the Lord. Hindi natin pinag-uusapan yung mga kasiraan ng ating kapwa, mga kapatid. Diba? At lalo ng ating mga kapitbahay. Yes, mayroong mga pagkakamaling napupuna, pero mga kapatid, hindi natin buhay ang pumuna. Kaya mga kapatid, get rid of those people. Ito yung mga taong walang maayos na maitutulong sa buhay mo. Ito yung mga taong may harmful effects sa'yo. That's why we need to be careful.
hayaan natin that we are surrounded by the people na kung saan ito ang magbibigay sa atin ng puso, ng kaunawaan, ng kaisipan na patungkol sa ating Diyos na buhay. Amen? That's why, huwag mong sayangin ang buhay. Life is too short to be wasted. Kaya, surround your people, yourself, no? You surround yourself to those people na kung saan ano mangyayari, ano ang resulta nito. Ito ang tutulong sa iyo upang ikaw ay lumago sa buhay Kristiyano mo. Mga kapatid, marami tayong mga bagay na sinayang, no, sa pagsama. Pastor, di ba si Jesus, he is with the sinner. Yes, that's true. Pero hindi siya ang nadala ng mga sinner. Siya yung nagdala sa mga sinners, mga kapatid. Into, hindi para mamuhay bilang makasalanan, kundi sila ay pinangaralan upang maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Naalala ko tuloy marami, wala na, tingnan mo si Jesus, Jesus is with the sinner. Yes, He is with the sinners. Pero yung mga sinner ang nagbago, hindi si Jesus ang nagbago. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya mga kapatid, ang mga totoong lumalapit kay Jesus, nagbabago. Hindi nananatili sa kasalanan, kundi nananatili at lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon. Ibig sabihin, may paglago. Amen? Kaya mga kapatid, hindi dahilan na, I will be with the sinners. Pero you will tolerate them. You will not speak the truth. Diba? Then, later on, magugulat ka, you are also enjoying what they are doing. Kaya mga kapatid, we need to be careful. At ganun din, ingatan natin ang ating buhay spiritual. Ang ating buhay sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya, patuloy tayo mga kapatid na lumakad sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang, I'm not really good, to be honest. But praise God for those people, mga mentor ko po, mga kaibigan ko, na talagang ang laki ng naiambag nila sa aking buhay. I've learned a lot from them. I'm so blessed na nakilala ko po sila. At kung bakit po ako ngayon, nandito ngayon, because isa po sila sa ginamit ng Lord in order for me na mag-grow sa aking pananampalataya. And I do the same. Kung ano yung ginawa nila sa akin, ganun din po, biyaya ng Lord, sa tulong ng Panginoon, ito rin po ang ginagawa ko doon sa mga ipinagkatiwala ng Lord sa aking buhay. Ganun din po, kaya wag po natin sayangin ang ating oras sa mga taong magbubulid sa atin sa kapahamakan. Sumama tayo sa mga tao. Hindi naman perpekto. Listen to this, sa loob ng simbahan, sa ating mananampalataya, hindi man sila perpekto. Pero ang napakaganda naman dito, merong gabay at udyok ng banal na espiritu na siyang nagtatama sa atin at nagpapaalala na sa mga bagay na kalooban niya. Yun lamang po mga kapatid, I hope and I pray that every one of us na makita po natin yung kahalagahan ng payo ni Solomon. Again, in Proverbs chapter 14 verse 7, sabi po dito in the Message version, escape quickly from the company of fools. They are waste of your time, a waste of your words. Amen? Let us pray. Father, thank you God for your goodness, for your faithfulness. Thank you Lord, because we believe Panginoon, ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos Panginoon na tapat, na kung saan nandyan ka upang baguhin kami Panginoon. Lord, be with us. In Jesus' name, amen and amen. Wait lang pala, naalala ko lang sinabi ni Jesus, just additional for that. Sabi nga ni Jesus, wag mong ibigay ang perlas sa baboy, sapagkat tuyurakan lamang nila ito. Waste of your words. Don't waste your words to those people na hindi naman talaga ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Ang punto dito, yes, we show love, but don't waste your time. Amen? Maraming mga tao naghahanap kay Kristo at ito yung mga hanapin natin. Amen? Thank you so much and God bless. Amen. Thank you po, Pastor David PDQ,
sa magandang message. Ang ganda po ng message natin sa umaga pong ito, no? Tumili ka ng tao na talagang makakatulong sa pagbubog ng iyong pananampalataya, na even in your life sa iyong pamilya. Totoo nga yung sinabi ni Pastor David, no, na kung sabihin yung kinote niya kinote niya yung kung sino yung tao na nasa paligid mo, yun ka. Okay, kung yung mga tao sa paligid mo is puro reklamo, malamang pati din ikaw mahahawa, puro reklamo din yung ginagawa mo. Okay, puro lagi ka na lang galit sa mundo, galit sa galit sa mga kapwa mo, mga kasama mo, di ba? Nakakahawa yung mga ganyang bagay. Tama ba ako, Brother Brian? Siyempre naman, Pastor Alan. Kaya nga, alam niyo po, it is a reminder to all of us bilang mga mananampalataya rin na umiwas tayo sa mga tao na bad company, di ba? Iwasan po natin yung mga ganong bagay dahil sila yung mga tao na sisira ng buhay natin. May karanasan ka ba, Pastor Alan, na dati napasama ka rin sa mga Oo naman, Pastor. Ayan, isang sample naman dyan, no? Sample? Yung panahon na sample lang kwento. Bagamat ako ay umaattend sa simbahan, pero yung mga kasama ko before, yung mga napabarkada kasi ako dati, doon ako natutong. Alam niyo ba, pag kadalasan lahat talaga nararanasan yun, no? Kapag napapabarkada, lalo na kapag masama yung barkada, no? Doon ka natututong magbisyo, doon ka natutong uminom, doon ka natututo na gawin yung mga bagay na hindi tama at di nakakaluwalhati sa Panginoon. Kaya palang ganda ng version na ginamit ni Pastor David, quickly, di ba? Ibig sabihin, ngayon pa lang, wag mo nang pagpaliban, ay umalis ka na doon sa mga tao na hindi makakatulong sa'yo kasi magsasayang ka lang ng oras. Amen, okay? amen. Kaya yun po. Okay, so tawagin na po natin yung magme-message play. Yung mag-share ng reflection sa umagang ito. Okay, si Brother Ian. Yan, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Tunay nga po na napakaganda ng mensahe sa umagang ito bilang paalala sa atin ng Panginoon na layuan po natin ang mga tao na walang magandang maidudulot para sa atin. Hindi makakatulong sa paglago natin sa magandang bagay para sa atin. Sabi nga ni Pastor Dave, piliin mo yung mga godly people. Yan. Yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga pinili ng Panginoon. Sapagkat sila ang magtuturo sa'yo para lumakad ka sa kalooban ng Panginoon. Sila ang magtuturo sa'yo para mas lalo kang lumago sa iyong pananampalataya, para mas lalo kang mapalapit sa Panginoon. Kaya, isipin po natin lagi yun, na kapag ang mga taong sinasamahan natin, sabi nga kapag naglagay ka ng isang kamatis na bulok doon sa mga magandang kamatis, mahahawa rin sila. Ganon din po tayo kapag lagi po tayong sumasama doon sa mga ganong tao, magiging ganon din po ang nature ng ng pag-iisip, ng pananalita natin, at maging ng puso natin. Kaya nga, ang mas piliin po natin yung mga tao o yung mga lingkod ng Panginoon, sapagkat sila po ang tamang tao na dapat nating samahan para mas lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Yun lamang po. Amen. Thank you po, Brother Ian. Sa lahat po ng mga nanonood, we encourage you kung ano pa yung mga natutunan nyo po ngayon sa umaga pong ito, kung ano yung mga inimpress ng Lord sa umaga pong ito, sa message po natin na shinare po ni Pastor David. Wag po kayo mahiya na i-comment nyo po dito sa ating pong sa page po natin. Okay? Ngayon yung next na mag-share po sa atin ng reflection po, walang iba po kundi si Tatay Rico. Isang magandang umaga po na kaloob sa atin ng Panginoon. Napakabuti po ng salita po ng Diyos na ibinahagi po ni Pastor Dave. Dahil tama nga naman po, kung ang kasama po natin ay hindi po makadiyos, mapapahamak po tayo. Mayroon po akong babasahing
Word of God na isinulat po ni Apostol Pablo. Ito po yung salita na hindi laging naglalaban po ang banal na espiritu at ang gawa ng laman. Sabi po dito sa Galatians chapter 5 verse 17, sapagkat ang nasa ng laman ay laban sa kalooban ng espiritu at ang kalooban ng espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kahit hindi ninyo magagawa ang nais ninyong gawin. Kaya sa mensahe po sa umagang ito po isang pagbibigay sa atin ng paglago o pagpapaalala sa salita po ng sinulat ni Haring Solomon sa Kawikaan chapter 14 verse 7, nalayuan po natin ang mga taong hindi makakatulong sa atin sa paglago patungkol po sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Bagamat ang mundo po, mas marami po ngayong mga tao na gusto mamuhay ng ganito pong pamumuhay. Basahin ko po sa ganun po, karugtong po ito nung Galatians chapter 5 verse 17. Sabi po dito sa chapter 5 verse 19, hindi may kakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-away-away, pagsisilos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabahabahagi. Ito po yung mga tao na namumuhay po dito po sa mundo. Ito po yung ayaw nilang magbago. Ayaw nilang makinig sa salita po ng Diyos. Kaya, layuan po natin itong mga taong ito dahil kung lagi po natin ito silang kasama, darating ang panahon, tayo po ay mawalay. Ganon po ang nangyari po ni Haring Solomon. Nung siya po ay nag-asawa ng maraming asawa, siya po ay nahulog sa kasalanan. Kaya, itinuturo sa atin ngayon ni Haring Solomon sa kanyang salita ng Kawikaan chapter 4:7 na tama po ba? Chapter 14 verse 7 na layuan po natin itong mga tao na magdala po sa atin ng kapahamakan. Bagkus, hayaan po natin na tayo po ay napapaligiran ng mga taong naglilingkod sa Diyos na puspos ng kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. At ang bunga ng Banal na Espiritu, ito po ang dala-dala po ng mga anak ng Diyos na naglilingkod na tunay at tapat na naglilingkod po sa Panginoon. Ito naman po ang opposite po doon sa sinabi ko sa chapter 5 verse 19 to 20. Ito po ang bunga ng Banal na Espiritu. Hayaan niyo po na basahin ko po. Sabi po dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Kaya kapag tayo po ay napapaligiran po tayo ng mga taong naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos, sigurado ang paglago mo. Sigurado na ikaw ay dadalhin doon sa buhay na walang hanggan na ipinangako po sa atin pong Panginoon. Maraming salamat po. Yan po ang akin pong reflection po. Salamat. So, ayun po, napakaganda po ng message po ngayon. No? Alam niyo po, talagang tamang-tama talaga sa akin yung mensahe na yan. Yan na. Kasi, tumabi kasi ako kay Brian, kaya ganito yung tsura ko. Okay, no? Kaya, di din pala sa spiritual, even your physical, appearance sa apekto pala, no? Okay, no? Tao-tao po yun, napaka-importante po, no? Kaya, even in corporate world, nagagamit po yan. Kung gusto mo sa corporate
okay, sa natin sa business. Okay, kung gusto mo talaga na maging successful yung business mo, tumabay ka doon sa mga tao na may mga successful na background pagdating sa business. Yun talagang makakatulong talaga sa iyo. Okay, no? So, ayun po, yung magbibigay naman ng reflection sa atin ngayon, talaga ito talaga matindi talaga to. Dapat tabihan mo talaga tong taon to, no? Si Pastor J. Okay, Pastor J. Porcadilla. Hindi ko alam kung paano ko ang bakit naman. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang realization ko po dun sa message na ibinahagi po ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni Pastor Davis, yung oras, sa bawat isa po sa atin, hindi natin alam yung oras natin. At pinapakita lang po nung text ng verse Proverbs 14 na yung oras ng Panginoon, meron siyang nakalaan na mga dapat gawin sa mga oras na pinagkaloob niya sa atin. I remember may mga tao na once they experience yung grace ng Panginoon, ang ginagawa nila is they just waste it. Winawaldas nila yung mga pinagkakalob sa kanila ng Panginoon na oras, so atin pong let's consider this truth na walang sino man po sa atin ang nakakaalam kung gaano patagal na mabubuhay. Kaya maganda is hangga't meron tayong ngayon, buhay ka, humihinga ka, malakas ka, gawin natin yung kalooban ng Panginoon, yung pinapagawa niya sa atin. So, yun lang po, stay away, sabi nga doon kanina, escape quickly from those people who will waste your time. And at the same time, I believe it also applies dun sa mga activities o yung mga ginagawa natin, na bagay-bagay na umuubos din ang oras natin. So, let's be mindful sa ating oras. And I really can relate dito dahil problema ko rin po yung oras. But anyways, yun lang po. Praise God po. Brother Pastor J sa reflection. Okay, hindi lang din tao, pati bagay, Tapatid din ako, tamang-tama din dyan, Kaya may mga bagay, mga tao po, mga kapatid, let us be reminded, let us reflect ano ba yung mga bagay na alam natin di nakakatulong sa atin. Ano ba yung mga bagay na alam natin na makakapagsayang ng oras sa atin, Kagaya ng sinabi ko po nung last sa swim po namin, sa Bible study namin sa police, sabi ko to sa kanila iwasan mo yung mga bagay na wag mo nga hayaan yung buhay mo na mamamatay ka dito sa mundo na wala kang na-achieve. Wag mo nga hayaan na mamamatay ka dito sa mundo na hindi mo na fulfill, na hindi mo na natatapos, nagagawa yung assignment or yung duty na binigay ng Lord sa'yo. Kasi importante yan Kaya pwede ka magpayaman dito, pwede ka magparami ng pera, pwede ka magpakasikat dito, pero ang tanong, pag tinanong ka ba ng Panginoon, anak, okay na, anak, ang tanong dyan, natapos mo ba yung pinapagawa ko sa'yo? Amen. Kaya importante po yan. Life is short. Wag po nating sasayangin ang oras na binibigay ng Diyos sa atin. Let us be a good steward po, mga kapatid, sa bawat oras na binibigay, bawat pagkakataon na binibigay ng ating pong Panginoon para po sa atin. Amen. Totoo yan, Pastor Alan. Kaya mga kapatid, let us continue to walk according in the word of the Lord. At naniniwala ako kung merong kayang umayos ng buhay natin, walang iba kundi yung salita lamang po ng ating Diyos. Yun lamang po, maraming salamat po sa mga nagbigay ng reflection, sa mga kasama natin sa AFJC. And ngayon naman po, basahin na natin, Pastor Alan, yung mga nagbigay ng reflection. Yes, meron ka na ba may dyan? nagbigay dito si Sister Aleli, si Maring Aleli. Wow. Jane Onego Flores, asawa po ni Pastor Jason. Okay. Okay, sabi niya, ang laki ng pagkakaiba kapag humingi ka ng payo sa mga kaibigang nakakilala sa Panginoon at sa walang pagkakilala sa Lord. Puro negative thoughts ang ibibigay nila sa'yo. Imbis na mawala yung stress mo,
lalo kang na-stress. Unlike sa mga kaibigan nating nakakilala sa Lord, mas lalo nilang palalakasin ang loob mo at ilalapit ka palalo sa ating pong Panginoon. Ayun, grabe naman talaga yun. Ngayon ko lang nabasa si Ate Lely na nagbigyan ng reflection na malalim. Si Pastor Jason nangingiti habang binabasa ni Kuya Alan. Pinikilig. Ayun, salamat po Ate Lely sa reflection po ninyo. Ayun, sabi po dito ni Sister Karen Bornolia, Amen. Amen. Ayun, nga ba? Napa-amen na lang. And then sabi din po ni comment ni Pastor June, hello, good morning po, JC. Good morning po. And then ayun po, before we close po, meron pong announcement. Tawagin na po natin ang marikit ng AFJC. Walang iba kundi siya. Si Sister Maye. Ayan, hindi po marikit, singkit lang. Ayan, kalahating singkit. Ayan, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating AFJC Daily Devotion. 74 days before Christmas. 74. Ayan. Ang mga inaanak nyo, huwag nyo kalimutan bahagian ng mga regalo. Yes. Huwag kayong magsayang ng panahon. Regaluhan nyo sila. Hindi, syempre, ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa kanila ay si Kristo. Amen. Don't forget to follow us in our social media. Visit our website at www.afjc.com to know more about AFJC and our ministries. And if you would like to support us, you may find the donation instructions in our website. So that's www.afjc.com. And we also have our Twitter and Instagram account at afjc.ph. And you can also subscribe and like our videos in our YouTube channel at AFJC Ambassadors for Jesus Christ. Please, patuloy niyo po kami tulungan na dagdagan ang ating mga subscribers. Ayan. At ang live broadcast na ito ay upload natin at i-premiere mamayang 6 p.m. Kaya make sure kung hindi nyo nasimulan or hindi nyo natapos ang video na ito, abangan nyo po mamaya sa ating YouTube channel. And we also have our Facebook page, official accounts natin at afjc.ph. Yan po yung Ambassadors for Jesus Christ AFJC. Pati na rin po ang AFJC Online. And if you haven't joined our AFJC Prayer Warriors Facebook group, please join our group para updated kayo sa ating mga kaganapan. At kung meron kayong mga gustong batiin ngayong October, paki-comment lang sila sa ating banner dyan, poster sa ating Facebook group, yung mga birth dates nila, or kung may mga nag-anniversary ngayong October, we want to greet you. Please comment. And para updated kayo sa ating mga kaganapan, please visit our yung page, yung group, pati na rin po yung event natin sa Facebook, no? Ang ating event ay ito, sa screen nakikita nyo, ang kauna-unahang AFJC Gospel Music Festival na online! Wow! Yay! Siyempre, libreng-libre lang yan. Free live streaming concert from AFJC. Starting November 5 hanggang 7 po yan. 3 days event po yan. Thursday to Saturday, 9 a.m. Manila time. And you will be seeing special guests. And magkakaroon kayo ng chance ang manalo ng mga exciting prizes. You will get to hear life-changing message. You will witness healing and miracles. And syempre, ma-experience nyo ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya wag na po kayo magsayang ng panahon. Invite. Share. Tag. Yan, yung mga friends nyo. Okay, so see you around in the social media. Yes, thank you Sister Maye, and thank you din po sa lahat po mga nanonood natin dyan. And then pahabol po na nag-comment po si Sister Lilibet Menjola Caperina. Sabi niya, ganda ng mensahe. God bless sa buhay mo, Pastor David, watching while cooking. Yun. Okay, sarap ng luto niya. Dinaig na si Lola. Grabe. Si Lola watching. Okay, no? Watching while cooking. Bago yun Okay, by the way mga kapatid, maraming salamat po sa pagtutok sa ating morning devotion. Yes! May the Lord bless you more. At lagi po nating tatandaan na ang buhay ay mas makulay kapag si Kristo ang gabay. God bless you! God bless you tomorrow morning. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me.